Good afternoon, Ambassador Sureta. For the sake of our viewers, can you kindly introduce Russia to us? Apart from being the largest country by landmass, how would you describe Russia to our fellow Filipinos? Magandang hapon po, Congressman, and I'm very glad to be here with you. Like you said, Russia ang pinakamalaking bansa sa mundo, but ang Russia po hindi ma-define lang simply by its huge size. It's a very diverse country. It's the 10th largest economy in the world. It has a fascinating and dynamic government and leadership which presents many opportunities at mga challenges po sa atin, lalo na sa pagtutulong sa ating mga dumadaming Pilipino po dito. Dumadami po yung mga kababayan natin na pumupunta sa Russia, nagtatrabaho sa mga turista. Sinabi ho ninyo na not only is it one of the largest countries, pero lumalaki na rin ang Filipino community dyan sa Russia. Gaano kalawak po at karami ang mga Pilipinong naninirahan dito sa Russia? Sa aming official tally po ay umaabot ng 4,100 ang mga Pilipino. Lumalabas kami, kinakausap namin mga Pilipino, kinakausap ng mga employers. At sa tingin namin, meron tayo dito umaabot ng 10,000 na hindi pa nagkakaroon ng official engagement or transaction sa embassy. Pag tinatanong namin yung ibang mga nandito, sabihin nila, yung pinsan ko kasama ko ngayon, hanap din ng trabaho, pero hindi pa nakakapunta sa embassy. So yung binibilang na rin namin. Tapos yung pagtingnan po natin yung remittances for the past few years na galing po sa Russia papuntang Pilipinas, 500% po yung increase from about 3 million to 3.7 million a few years ago. Last year it was about $14 million po. Yun po ay from our analysis kasi mahaba ho yung trade natin, kaya ang tingin po namin galing po sa OFW remittance. Yun po ay official central bank, Russian central bank figures po. At Mr. Ambassador Sureta, kapag binabanggit ho ninyong 4,000, ito ba'y nakasentro sa isang lugar dyan sa Russia, let's say like Moscow or Leningrad or Stalingrad, or sila'y nakakalat sa iba't ibang sulok sa Russia? Sa Moscow po. Although alam niyo naman ang Pilipino, kung saan may magandang trabaho ay nakapunta sila. So sa west, going towards the west po ay nandun din po sila sa St. Petersburg, and going towards the east, sa kabilang dulo po ng Russia, yung Vladivostok, meron din po mga Pilipino doon. Pero yung pinakamalaking concentration po dito sa Moscow. Diyan po sa Moscow, ano po yung trabaho na mas pinapasukan ng mga Pilipino dyan po sa Russia? Dito po madami silang pinapasukan. Meron na kami nakita na may mga accountant, may doctor, may mga office managers, pero ang madami po ay household workers po. Kamusta naman po ang living conditions ng ating mga kababayan po dyan sa Russia? Mahirap bang mamuhay dyan sa Russia, or yung standard of living ba ay mataas? Paano po nakakaraos po ang ating mga kababayan? Yung mga employers po sa mga kababayan po natin, yung mga nakakaangkat sa lipunan dito sa Russia, kaya sila yung nakaka-employ po ng ating mga kababayan. Isa sa mga madaming events na nag-attend ko ng picnic ng isang grupo ng Pilipino, nakakausap po sila. Masaya naman po sila mababay yung kanilang mga employer. Saka maganda po yung working conditions nila. Pag dito kasi ang harshest time of the year is winter, they are well provided for. They live in heated apartments, and meron silang mga damit na kailangan para sa tag-lamig. Wala ba ho tayong natatala na problema sa employer-employee relationship, o may inaaping mga Pilipino na nagsusumbong sa ating embahada? Meron din po, hindi rin mo maiwasan minsan. Madalang po yun. Halos lahat ng mga pupunta ko sa amin na nagpapatulong sa ganyan, pinakausap na yung employer. Tingin ko lahat ng kaso, konti na ngayon, pero na-resolve ko na mabuti. Kasi ang gusto ko talaga ng mga employer dito, mga Pilipino, becomes very
strange yun kasi mataas po ang unemployment sa buuhan ng Russia. Tsaka may mga kalapit bayan ho ang Russia na madaming mga pwedeng magtrabaho dito. Pero ang pinipili po ng mga employers dito, mga Pilipino. Sa pag-uusap po ninyo ng mga Russian employers mo, ano po ang dahilan kung bakit pinipili po nila mga Pilipino as pagiging mga trabahador po nila sa kanilang mga kumpanya o sa kanilang mga bahay? Talagang likas yung magaling ang Pilipino, magaling makisama, great people skills, magaling magsulat, magaling mag-take ng initiative, maalaga po, maaruga. Tsaka gusto ng mga employers nila, English po, speaking yung kanilang employee. Kasi nga dito, ang nare-realize ko ng mga Russians na importante ang English. Ang dami yung mga eskwelahan dito na tinayo para lang turuan ng English yung mga Russians para sila maka-engage sa mundo. Kaya may built-in advantage po tayo. So kahit na yung ekonomiya ng Russia ay medyo bumababa ng konti, tuloy po ang dating ng ating mga kababayan. Let us know more about our Philippine Embassy in Russia when we return. Magbabalik po ang Frontliners.